Bakit mas gusto daw ng mga employer ang Filipino seafarers? Ano ang reason? Number one, Filipino seafarers are magnanimous. Ano ba sa Tagalog ang magnanimous? Sino po nakakaalam? Magnanimous. Kaya, sino nakakaalam? Umiiling. Magnanimous in other term is generous and forgiving. Okay? Generous and forgiving in other term, or mapagbigay, matulungin. Kaya nga, diba, pag tinanong mo ang Filipino seafarers para kanino bumabangon, ano ang sagot? O.S. Caraos. Jo Marie. Para kanino ka nagtatrabaho, sir? Para sa pamilya, sir. Para sa pamilya. Miss Castro, para kanino ka nagtatrabaho? Nakamute ka, ma'am. Para sa family po. Para sa family. Sino pa ba? Okay. Mr. Sablay, para kanino ka nagtatrabaho, sir? Pakibaba yung iyong tuhod. Ay, baha po sa amin. Baha sa inyo, may tubig sa kaya nakataas. Anyway. Sa bahay, opo. Okay. Para kanino? Para sa pamilya, sir. Pamilya. Ano apelyido? Sablay, sir. Sablay. Okay. Okay. So, bakit ko tinatanong kung ano apelyido? Dapat tayo ay nagtatrabaho sa pamilya natin. Kung ano apelyido natin, yun lang ang pamilyang sinusuportahan natin. Okay? Filipinos are too generous. Kahit hindi mo naka-apelyido, tinutulungan mo pa. Di ba? Okay? Halimbawa, kapatid mong babae, nag-asawa, ba apelyido na nun? Okay, hindi mo na yun ka-apelyido. Di ba, Mr. Sablay? Iba na apelyido ng ate mo. Ang Yes, apelyido na niya ay yung apelyido ng kanyang asawa. asawang lalaki. Okay. Being generous is good, but being too generous is bad. Okay. Being generous is good, but being too generous is bad. Take note, ang isang tao, especially ang lalaki, meron pong nakalagay sa Biblia. Okay. Pag ang lalaki daw ay nag-asawa, nagbabago ang kanyang responsibility. Ang panibago niyang responsibility ay ang kanyang bagong pamilyang binuo. Okay. Nakalagay po yan sa Biblia. Genesis 2:24. Okay. Sino ang pwedeng mag-GMG, mag-Google? Genesis 2:24. Kung ano nilalaman ng Genesis 2:24. Yan, yung mga naka-computer dyan, paki-Google po yung Genesis 2:24 sa inyong mobile phone. Okay, ano nilalaman? Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Si lalaki daw ay iiwanan ang kanyang ama at ang kanyang ina at sasamahan ng kanyang asawa para sila ay maging isa. And your new responsibility now is your wife and your children. Yun na ang panibago mong responsibilidad. Nagbabago na yung responsibility mo. Nung binata ka, ang responsibility mo is yourself and your parents and your siblings. Pero nung nag-asawa ka na, ang panibago mo ng responsibilidad ay ang iyong asawa at ang iyong anak. Kaya nga lang kasi tayong mga Pilipino, kadalasan ang sinasabi natin, our parents is our responsibility. Tama, mali. Kahit may asawa at anak ka na, ang panibago, responsibilidad mo pa rin yung iyong pamilya. Kaya natasama ka dun sa tinatawag nating sandwich generation. Ano ba yung sandwich generation? Sino na po nakarinig ng tinatawag na sandwich generation? Okay, ito yung tinatawag na sandwich generation. Okay? Yung sandwich, di ba, dalawa yung bread. Tapos may palaman. Yung palaman ay yung taong kumikita. Siya yung palaman. Ngayon ang tanong, ano yung dalawang bread? The first bread
is your original family, your parents, your siblings. That's the first part of the bread. The second part of the bread is your kids. Yung taong kumikita, siya yung nasa palaman. Nahahati ngayon yung kanyang earnings doon sa kanyang original family at saka doon sa kanyang panibagong pamilya. That is what we call sandwich generation. Ang tanong, sino dito ang member ng sandwich generation maliban sa akin? Taas kamay. Oh, medyo madami-dami yung part ng sandwich generation. Okay? That's okay. That's okay. Okay lang naman yon. Kasi merong contradicting verses nasa Pablo. Oh, 'di ba? Nag-ship ako from lecturer to pastor. Okay. May contradicting verses naman sa Pablo. Ano sinasabi sa Pablo? Kung yung taong tumulong sa iyo nung panahong ikaw ay mahina, siya naman ang mahina ngayon, dapat mong tulungan. Oh, sinasabi sa San Pablo. Nung ikaw ay bata pa, wala ka pang kakayahang kumita, sino tumulong sa iyo? Your parents, di ba? Sila yung tumulong sa iyo para magkaroon ka ng anak, para ikaw ay makapag-aral, hanggang sa ikaw ay magkaroon ng trabaho. Pag dumating naman daw yung time na hindi na kayang magtrabaho ng iyong mga magulang, tapos wala na silang kakayahang kumita, obligasyon mo naman daw na sila ay tulungan. Remember, our parents is not our responsibility, but our moral obligation. Hindi mo responsibilidad ang iyong magulang, pero sila ay moral na obligasyon mo. Na pagka dumating yung panahon na hindi na nila kayang kumita, obligasyon mo na sila ay tulungan. Okay? Kaya nga sinasabi ko, being generous is good, being too generous is bad. Ano yung being too generous? Yung kahit na hindi mo malayong ka mag-anak na pag humingi ng tulong, pati yung nasi-save mo na gastusin nyo, ibinibigay mo na. Darating yung time, ikaw naman yung maghihirap. Yung, sana hindi ko na lang pinahiram kasi nakalaan yun para sa aking pamilya. Okay? That is too generous. Sabi nga, hindi walang masama sa tumulong, basta ang itutulong mo ay yung labis lamang sa iyong pangangailangan. Your extra lang doon sa pangangailangan mo. Pag meron kang extra, and then you can help. Pero kung sa tingin mo, yung budget na meron ka ay sapat lang, hindi masamang tumanggi. Learn to say no. Okay? There. What else? Affinity to life at sea. Tayo ay Pilipino. Tayo ay nakatira sa pulo-pulong bansa. Majority of Filipino seafarers are coming from the south, Cavite down to Mindanao. Bakit? Ito yung part ng Pilipinas na maraming access sa dagat, di ba? Sa tubig. Okay? Loyal and devout. Totoo ba? Loyal and devout? Sino dito yung 10 years na sa kanyang principal? 10 years. 15. 20. O, di ba? O, bakit kayo nagtatagal? Bakit kayo nagtagal? Chief Engineer Alex. Bakit ka sir nagtagal ng 20 years sa iyong principal? Ano sir, yung maganda naman yung kitungo nila. So, okay lang. Walang problema. Okay. Maganda yung pakikitungo, maganda yung rotation, maganda yung sahuran, maganda yung benefit. Yan yung mga reason kung bakit nagtatagal ang isang seaman sa kanyang principal. Na kahit lumipat ng company yung principal, kasama pa rin. Okay. Thank you, sir. Okay, next, adaptable and flexible to situation. We are Filipinos. We are living in a tropical country. Especially today, meron tayong 2 typhoon tsaka 1 habagat. Tapos parating pa si Pabian. Okay? Pero sabi ni Pag-asa kaninang 8 o'clock, si Pabian ay nasa 2,000 kilometers away from the east side of the Philippines pa. Okay? Tapos parang hindi naman mag-aabot si Dante. Sino ba isa? Yung letter E, Emong ba? Ayan. Okay, si Dante, si Emong at saka si Pabian. Kasi pag nag-abot-abot sila, magiging typhoon na yan. Okay? So sabi ng Pag-asa kanina, hindi pa naman daw mag-aabot. Okay, so 2 lang, 3 ngayon ang meron tayo. Si Dante, si Emong at saka si Habagat. Okay? We are a tropical country. Sanay tayo sa dilubyo.
That's why we are adaptive and flexible. What else? Speaks English well. Tama, mali? Tama. Magagaling mag-English ang Pinoy, di ba? Okay. Magagaling. Imagine, mula ikaw ay nag-grade 1 hanggang makatapos ka ng college. Meron kang English. Di ba? Grade 1 to grade 10. Ilan ang English mo? 10. Kami, hindi kami inabot ng K to 12. Kaya 10 lang English namin. Grade 1 to grade 10. Tapos, nag-college, 5 years pa ang electrical engineering dati. Ang English namin, 10 din. Mula first year, first sem, hanggang 5th year, second sem, meron kaming English, 10. That's why magagaling mag-English ang Pinoy. Diba? Ang problema, marami sa mga Pinoy ang nahihiyang magsalita ng English, especially kapag meron kang kapwa Pinoy sa usapan. Dahil you are not a Filipino if you are not an English Nazi. Hindi ka daw Pinoy kung hindi mo inaabangan yung pagkakamali sa grammar nung kapwa mo Pinoy. Tama, mali? Diba? Yung tama ba yung paggamit niya ng preposition? Tama ba yung paggamit niya ng in, on, at? Tama ba yung kanyang verb agreement? Subject-verb agreement? Tama ba yung paggamit niya ng conjunction, ng adverb? Okay. Ganyan tayo mga Pinoy. Kasi dyan tayo pinalaki. Yung tamang paggamit ng grammar. Diba? Okay? Yeah. Kaya yung iba, maraming nahihiya mag-English kasi baka mali yung grammar nila. Kasi doon tayo pinalaki. Children nowadays are very good in English. Ang gagaling mag-English ng mga bata ngayon, di ba? Minsan ikaw na yung susuko doon sa English nila. 2 years old, 1 year old, 3 years old, ang gagaling na sa English. Dahil yan sa gadget, panonood ng Peppa Pig, Cocomelon, ano pa? Miss Rachel, ayan. Okay? Doon sila natututo. Walang nagturo sa kanila ng subject-verb agreement. Walang nagturo sa kanila ng tamang paggamit ng adjective. Ang natututunan ng mga bata is the conversational English. Paano makipag-usap. Which is dapat yun ang itinuro sa atin dati pa man sana. Diba? Yun ang natutunan nila sa panonood ng Peppa Pig, Cocomelon, Miss Rachel. Tayo kasi, ang pinanonood natin, Mr. Bean. Diba, no? Mr. Bean, ano pa? Ghost Fighter, Dragon Balls, Tagalize pa. Okay? Ayan. Okay? Tapos paborito mo pa si Tom and Jerry na walang ibang ginawa kundi maghabulan. Okay? Ayan. What else? Aspiring, knowledgeable of the job and skillful. You cannot question the knowledge and skills of a Filipino seafarers. Dahil Pinoy lang ang sasampa sa barko na 3 kilo yung kanyang black folder na ang laman puro certificate. Okay? That's why lagi kong sinasabi, ito, meron tayo ditong mga chief engineer. Okay? Bawal na bawal pong maglagay ng incompetent sa appraisal. Bawal maglagay ng incompetent sa appraisal. Pwede mong ilagay not yet competent, not yet ready, need retraining, need refresher. Ayun. Pwede po yun ilagay. Pero bawal maglagay ng incompetent. Kakasuhan ka ng seaman. Pag kinasuhan ka ng seaman, pati yung ship owner, madadamay. Milyunan po ang bayad doon. Okay? Bakit bawal? Because you are questioning the power of the Maritime Administration na nag-issue ng COC. Ano ba nakalagay sa COC? Certificate of Competency. Sinertify yan ni Marina na competent yan. That's why bawal maglagay ng incompetent. Okay po? Ano ilalagay? Not yet competent. Ibig sabihin, may alam na pero hindi pa sapat. Need retraining, need refresher, not meeting the company standard, okay lang po yun. Not for rehire, okay lang yun. Pero wag mong lalagyan ng incompetent. Okay? There. What else? Industrious and hardworking. And lastly, trustworthy and respectful. Mas gusto daw ng mga employer ang Pinoy kasi ang Pinoy may malasakit sa kanyang trabaho at sa kanyang kapwa. Okay? Next, love your job.
Ang tunay na dahilan kung bakit natin kailangan magtrabaho, ang siya ring dahilan kung bakit natin kailangan pahalagahan at mahalin ang trabaho natin. Sabi ni Neda, for a family of 5, you need 1,500 pesos per day that will cover transportation, daily allowance, and daily food. Or 300 pesos per person para sa pagkain, pamasahe, at allowance. Hindi pa dyan kasama ang tuition fee, utility bills, house rental, mortgages, car payments, insurances, hospitalization, and other expenses. Kung ang sagot mo kulang yung 300 para sa pagkain, pamasahe, at daily allowance, and you are saying dapat mas mataas, congratulations, you are blessed. Ibig sabihin, you have the capacity to spend more than 300 pesos. Okay? Ibig sabihin, you are earning more than. You have the capacity to spend more than 1,500 pesos per day. Okay? Ayan. Hindi ko po sinasabi na dapat 300 pesos lang ha. Sabi ko nga, if you have the capacity to spend more, then that's fine. That's okay. Ibig sabihin, you are blessed. Ang nakakalungkot, ang sahod sa Pilipinas, 695 pesos per day. 695 pesos per day lang ang sahod. Tatanggalan mo yan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and other deductions, lalo na kung siya ay taga-London, magkano na lang matitira sa kanya? 16,000 per month. That's 520 pesos per day. Kung 5 sila, diyan niya kukunin lahat. Yung pagkain, pamasahe, daily allowance, tuition fee, pambayad ng utilities, pambayad ng upa ng bahay. Kung may nagkasakit, diyan kukunin. Okay? So, paano pagkakasyahin nung isang Pinoy yung 520 pesos per day? Lalo na kung may 3 siyang anak na nag-aaral. Okay, if you have the capacity, ano ang pipiliin mo? House number 1, house number 2? Sige po, taas nyo lang. 1 or 2? Okay, 1. Karamihan 1. Except Mr. Istander, gusto niya yung 2. Siyempre, masarap kaya pagising mo ng umaga, lulubog ka sa swimming pool, di ba, Mr. Istander, no? Okay? Magandang exercise ang swimming early in the morning, 5 a.m. Okay? 30 minutes of swimming is katumbas ng 1 hour na exercise. Okay? Yeah. Now, if you have the capacity, ano pipiliin mo? Car number 1, car number 2? 2. 1. Oh, nagbago si Mr. Glorioso. Kanina house number 1, ngayon car number 2. Okay? Sino pa? Car number 1, car number 2. Sir, yung palad mo lang nakikita ko, Mr. Palomino. Okay, ngayon, karamihan, car number 2. Siyempre, ako din, di ba? Gusto ko rin car number 2. Bakit? Kasi pag maganda yung kotse mo, gwapo ka. Di ba? Okay? Ayan. But remember, mas mahal ang kotse, mas malaki ang bahay, mas malaki ang expenses. Mas malaki ang maintaining balance. Mas malaki yung maintaining expenses ng kotse at saka ng bahay. A seafarer siya sa unique earning potential. Bakit unique? Number 1, international nature of work. Your salary is based on CBA. Second, specific skills and certification. Diba? Mas mataas ang skills mo, mas mataas ang certification mo, mas malaki ang sahod mo. Mas malaki ang sahod ng chief engineer kaysa sa second engineer. Mas malaki ang sahod ng second engineer kaysa sa third engineer. Diba? Okay? What else? Time away from home and family. Yan ang binabayaran sa seaman. Yung panahon na malayo ka sa pamilya. Tapos lalo na kapag ka ikaw ay nasa offshore industry, that's why malaki ang sahod sa offshore. Kasi wala silang nakikita maliban sa dagat. Okay, what else? Demanding work condition. Work environment on a ship can be physically and mentally demanding. Diba? Yes, Mr. Minyes. Easy, sir. Okay. Mag-check-in ako, sir. Sige po. Okay. Ayan.
masyadong demanding ang trabaho sa barko. Okay? That's why lagi nating sinasabi, pag meron kang nakita, nakasamahan mo na nakatulala, hindi po yan nag-aartista. Okay? Hindi yan nasa shooting. Okay? Yan. Pag nakatulala na, kausapin mo na. Kasi mentally draining. What else? Global market supply, global market, global labor market. Mas kakaunti ang supply, mas malaki ang sahod. Di ba? Ngayon, kakaunti ang supply ng ROB. That's why malaki sahod ng ROB. Kakaunti ang supply ng mga PLC engineers. Kakaunti ang supply ng mga professional divers. Okay, sila yung mga malalaki ang sahod. Sabi nga, if you want to earn more in the seafaring industry, you need to be in a position na kakaunti sa global market. Ayan, dapat ikaw ay nasa posisyon na kakaunti sa global market. Mga DP officers, di ba? Malalaki sahod ng DP officers. Bakit? Kulang tayo ng DP officers. Especially in Australia, they are lacking DP officers. Sobrang dami. Pilipinas, currently in demand pa din ang DP officers. Kasi yung mga DP officers natin, aging na yung iba. Yung iba humihinto na sa pagbabarko. And lastly, various components of compensation. Ano ba yung mga component ng compensation? Basic, guaranteed overtime, leave pay, holiday pay, good service bonus, return bonus, and others. Now, what are the challenges managing finances? Number 1, potential for overspending during shore leave. Sino dito madalas mag-shore leave? Sino yung may madalas shore leave yung kanilang vessel? O yung iba nahihiyang magtaas kasi nasa bahay. Baka makita ni Mrs. 'Di ba? Ano yung mga nakakaakit kapag nasa shore leave? Nakakaakit ang murang sapatos, 'di ba? Murang damit, murang perfume. Okay? Yan yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng overspending. Nakakita ka, uy, sale yung Nike Air Jordan, sale ng 30%. Okay? O, bili. Uy, sale yung Bulgari. Naka 20% discount yung Bulgari. O, bili ng Bulgari. Naka-sale ang Lacoste. Bili ng Lacoste. Okay? What else? Yung mga seaman na mga mahihilig mamili ng souvenir items sa mga country kung saan sila napupunta. Meron tayo seaman, ang paborito niyang binibili is yung Starbucks coffee mug. Lahat ng country na pinuntahan niya, meron siyang collection ng Starbucks mug. Okay? Sino sa inyo dito yung mahilig mangolek ng mga souvenirs? Meron naman yung iba, yung head cup. Head cup na specific lang dun sa country na yon. Okay? What else? Lack of access to traditional financial institution. This is one of the challenges because there are some countries not accepting our local ATMs. What else? Planning for future, security concerns, and lastly, varying contract lengths. Okay? Isa ito sa mga challenges ng seaman when managing finances, especially kapag maiikli yung contract. 'Di ba? Yung 4 weeks on, 4 weeks off. O kaya 2-1 yung kontrata. Ayan, medyo may challenge yan. Especially yung 1-1, yung 4 weeks on, 4 weeks off, medyo challenging ang pagmamanage ng finances. Kasi imagine 4 weeks ka lang sa sahod, tapos yung 4 weeks wala kang kita. Ano pa pinakamagandang kontrata? 3-1, ano pa? 6-2, ayan. 9-1, yan yung mga magagandang kontrata. 9-3 pala, hindi 9-1. 9-3, yan yung mga magagandang kontrata. Kasi mahaba yung time na ikaw ay sasahod. Kaya nga lang, matahaba din yung time na wala ka sa pamilya. Now, you have to define your financial goals. Ang financial goals natin, nahahati po yan sa 3. Short term, medium term, long term. Short term. Ano ba yung short term? Okay?
Small purchases. Gadgets, ano pa? Appliances, damit, okay? Emergency funds, paying small debts, saving for vacation, and saving for holiday or special occasion. Special occasion, halimbawa, binyag, birthdays, anniversary, monthsary, weeksary, daysary, mga ganyan. Okay? So, next, yun ay mga short-term goals. Medium term, ano naman yung medium term? Medium terms is saving for the down payment sa kotse, down payment sa bahay, funding for children's education, but this is only for elementary hanggang high school. What else? Investing for specific life events. Ano ba yung specific life events? Kasal. Ayan. Okay? Ano pa? Silver wedding anniversary. Golden wedding anniversary. Ayan. Specific life events yun. And increasing an investment portfolio. Dapat lahat ng mga ito ay sa medium term. Now, long term. Ano naman yung long term natin? Long term, saving for retirement, saving for children's higher education, college to postgrad, paying for mortgages. Doon sa mid-term, down payment pa lang. Dito sa long term, eto na yung babayaran mo na yung monthly ng kotse, monthly ng bahay, monthly ng kondo, monthly ng lupa na ininvest mo. Yan, sa long term na yun papasok. And building wealth and financial independence. Dapat sa long term na yan pumapasok. And lastly, it must be specific. Okay. Number 1, clearly define what to achieve. Ano yung gusto mong ma-achieve? Dapat clearly define. Hindi po pwedeng sasabihin mo, gusto ko pag nag-retire ako may savings ako. Ang tanong, magkano? Gusto ko pag nag-retire ako, meron akong 5 million sa savings account. That's clear and defined, di ba? Because remember, a 10,000 savings is still a savings. Okay? Next, quantify. Sabi ko nga, kung gusto mo, pag nag-retire ka sa pagbabarko, dapat may 5 million ka sa bangko, quantify yon. What else? Setting realistic goal. Dapat realidad. Dapat kaya. Gusto mo, gusto ko, pag retire ko, meron ako 10 million sa bangko. 10 taon ka na lang na magbabarko. 10 taon ka na lang na magbabarko. Magkano ang savings mo dapat per year? 1 million. Ang contract mo, 6.4. Ang contract mo, 9.3. Sige, 9.3. So, 9.3, tapos 1 million dapat ang save mo sa isang taon para ma-achieve mo yung 10 million. Magkano isi-save mo per month para ma-achieve mo yung 1 million? 111,111 pesos and 11 cents. Dapat monthly yun ang isi-save mo. Ang tanong, kaya ba nung sahod? 'Di ba? Yun yung sinasabi doon sa realistic na goal. What else? Ensure goals are aligned with values, and lastly, set a deadline. Halimbawa, cadet tandok. Cadet. Hindi nakikinig. Mukhang di ako naririnig ni Cadet Tandok. Dito tayo. Deck Trainee JB Fernandez. Yes, sir. Totoo ba? Tama ba, Deck Trainee? Sir. Tama ba, Deck Trainee, yung DT? Tama? Yes. Yes, sir. Okay. Ngayon, ang tanong, ano yung specific goal mo? Specific goal muna. What is your specific goal? Sir. To help my
family. Gusto mo magkaroon ng pamilya. That is your specific goal. Okay? Miss Castro, what is your specific goal? Makapag-invest po. Okay, makapag-invest. That is your specific goal. I-quantify natin magkano. I-invest po. Yes, magkano ang goal mo sa investment? Sa sahod po kasi, Huwag mo na Hindi sabihin naman- yung sahod mo. Huwag mo na Hindi. sabihin yung sahod parang mo. mahirap kasi sa Magkano na lang ang gusto mong investment? 1,000,000, 500,000, gano'n. more than 1M, ganun. Okay, more than 1M. Lastly, deadline. Kailan mo gusto ma-achieve? Baka mamaya 60 ka na, tsaka mo lang ma-achieve. Mga 40 sana, ganun. Okay, at the age of 40, gusto ni Miss Castro, meron siyang more than 1M o 1.1, 1.5 million investment. Okay. At the age of 40, gusto ni Miss Castro, meron siyang 1.5 million investment. Ang tanong, realistic ba? Kaya ba? Sa current na sahod mo ngayon. Okay. O, ganun siya dapat. Pag nag-set ka ng goal, specific, ano yung gusto mong ma-achieve? Magkano? And kailan mo siya gustong ma-achieve? Kasi pag sinabi mo, gusto ko dapat pag nag-retire ako, meron akong savings. Sabi ko nga kanina, 10,000 savings is still a savings. 'Di ba? Dapat i-quantify mo kaagad. Gusto ko currently, halimbawa si Decadet Fernandez, let's say 30, kunwari halimbawa 25 si Decadet Fernandez. Kunwari lang. Sabi ni Decadet, Dec Trainee Fernandez, gusto ko at the age of 40 ako ay kapitan. At the age of 40 dapat kapitan siya. What else? At the age of 40 dapat ako ay meron ng 2 bahay, meron na akong 3 anak at 1 misis. Okay, so dapat i-quantify mo yung goal mo. Hindi po pwedeng generic. Hindi mo po pwedeng sabihin na gusto ko pag nag-retire ako meron akong savings. Magkano? Yung savings mo. Gusto ko pag nag-retire ako meron akong business. Remember, sari-sari store, ang maliit na sari-sari store, business pa din yun. Okay? Ayan. So sinasabi dito, dapat specific, i-define mo clearly, i-quantify mo, i-set mo yung realistic goal, kaya bang ma-achieve, and dapat may deadline. Kailan mo siya gustong ma-achieve? Bakit? Para nun, magkaroon ka ng drive na mag-save at mag-invest. Okay? Budgeting and managing your money. Creating a simple budget. Ako po ay merong Excel form. Meron akong Excel. Sa Excel, ang nakalagay doon, magkano yung pumasok na sahod? Ano yung mga mandatory na kailangan kong bayaran? Halimbawa, UITF, MP2, insurances, tsaka yung allowance ni mother, tsaka yung mga kailangan kong bayaran na utility bills. Nakalista lahat doon. Magkano yung savings? Yung matitira, yun ang iba-budget ko. Okay? So, sino yung may ganon? Yung nagmo-monitor kung magkano yung mga pumasok, magkano yung lumabas, magkano yung natitira. Okay, si Mr. Piamonte. Who else? Oh, you don't need to use Excel. Po pwede yung cellphone, po pwede yung notebook. Meron tayong Simon dito, ang ginagamit niya yung folder method, envelope method. Ano yung envelope method? Halimbawa, ang allotment, ang ginagamit pala ni Mrs. niya ay envelope method. Halimbawa, pumasok yung allotment ni Mrs. 100,000, iba-budget niya kaagad. O, yung 30,000 para sa pagkain. 30,000. Yung 5,000 panglabas, pagkagagala. Ito lang yung budget. Ito lang yung para sa restaurant, panonood ng sine. Okay. Yung 20,000 para sa other expenses. Yung 15,000 sa savings. Naka-folder po yon, nakalagay sa envelope. Kung ano yung gagastusin niya for this one, halimbawa sa pagkain, dun siya sa food allowance kukuha. Pag naubos yung para sa wants na 5,000, hindi niya babawasan yung ibang nakalagay sa folder kasi alam niya ubos na yung para dun sa
para dun sa monthly expenses nila kapag ka sila ay gagala. Okay. Envelope method is very good. Basta kaya mong i-manage. Ilalagay mo na kaagad sa envelope ano yung mga gastusin. Para nun, pag naubos yung budget na yun, halimbawa naubos yung meron kayong every week, meron kayong gala. Pag naubos yung laman nun, 3 weeks pa lang, on the 4th week, alam mo na kaagad, wala tayong gala ngayong week na to. Kasi naubos natin for 3 weeks yung budget natin for 1 month. Okay? What else? Managing expenses while on board. Okay? And lastly, managing expenses during leave periods. 'Di ba? 6 months ka sa barko. Oh, sabi mo, pagbaba ko ng barko, tayo ay gagala. Pupunta tayo ng Boracay. 6 months sa barko tapos nag-Boracay. Okay? Ayan. Ano pa? Pagbaba ko ng barko, pupunta tayo ng Baguio. Okay. O, yan. Dito yon siya. Papasok. Managing expenses during leave periods. And avoiding impulsive purchases. Sino dito yung mga impulsive? Yung pag nakakita ng namumula yung mall, papasok agad sa department store. Pag may nakitang namumulang mga placard, sale 30%. Sino dito yung mga mahilig magpunta sa mall kasama misis? O wag niyo pong idadaan sa Watson. Okay? Delikado yung inyong credit card. Okay. Next, saving and investing for the future. Importance of saving early. You need to identify the short-term to long-term goals. And then invest. And lastly, retirement plan. Okay? Ayan. So, it is our responsibility to prepare for our retirement para pag dumating yung panahon na hindi na natin kayang magtrabaho at hindi na natin kayang kumita, hindi tayo dadagdag sa magiging responsibilidad ng ating mga anak. Okay po? That's our responsibility. Ihanda natin ang sarili natin pag dumating yung panahon na hindi nyo na kayang magbarko is you are self-sustainable. Okay. Pitfalls. Scam. Meron tayong seaman dito na scam ng kapa. Sino yung nadali ng kapa dito? Ayan, si Mr. Quaresma. Okay, magkano nadali sa iyo, sir? Ayan, naka-mute ka, sir. 100. Okay. Yung isang seaman natin, naging training ko 2 weeks ago, 120 yung nadali sa kanya. Okay? Ayan. Ako naman nadali din, pero ano naman to, sa may online platform, yung trading platform, 15,000 ang nadali sa akin. Okay? Mukha siyang legit. Okay? Tapos after 1 week, biglang naglaho yung website. Okay? What else? Debt management. Okay. Doon sa iLearn, may downloadable PDF form doon. Pitaka ang title. Basahin niyo po yung pitaka, nakalagay doon yung proper way of paying debts. Utang. Kung paano mo babayaran. Ano ba yung ipa-priority mo sa mga utang? Sabi nga, pag may utang, masarap magtrabaho kasi meron kang motivation. Kasi meron kang kailangang bayaran. Okay? Credit cards. Ito po ay natutunan ko sa aking professor, sa aking postgrad. Ang sabi niya sa akin, do not eat in a restaurant using credit cards. Okay. Lalo kapag sabi niya, huwag kang kakain sa isang restaurant na ang pambayad mo ay credit card. Why? Kasi, imagine, hindi ka naglalabas ng pera. Hindi ka naglalabas ng cash. Pag hindi ka naglalabas ng cash, masarap umorder ng mamahalin. Tama, mali? Diba? Ang sarap umorder ng mamahalin kasi wala kang inilalabas na cash. Kahit dalawa lang kayo ni Mrs., you can pay 10,000, 15,000 food. Kasi hindi cash yung ibinabayad mo. Pero imagine, kapag kumain ka ng 15,000 pesos, dalawa lang kayo ni Mrs., tapos cash, ang hirap bunutin ng 15,000 sa wallet, di ba, no? Okay? Ayan.
Yun natutunan ko sa kanya. But anyway, kung kaya naman, why not? Okay? Pero isa yon sa mga payo, especially dun sa mga new ones. If you have credit cards, do not eat in a restaurant na ang ipagbabayad mo ay credit card. Pay using debit card. Kasi debit card is good as cash. GCash. Ayan. Okay? Pero kung uutangin daw yung food, yung mga food sa restaurant, as much as possible, huwag gagamitin. As much as possible lang naman. Okay? 50-30-20 principle, ito po ay flexible. 50% for needs, 30% for wants, 20% for saving and repayment. Flexible ito. Bakit? Nakadepende po kasi ito sa sahod. Pag malaki yung sahod mo, malaki yung possibility na tataas yung savings. Po pwedeng magiging 50-20-30. 20 lang sa wants, 30% sa savings. Pero pag mas mababa yung sahod, automatically yung savings bumababa. Okay? So halimbawa, sabi mo, hindi ko pa kaya yung 20%. Ang kaya ko pa lang ay $100. Okay, kung $100 lang yung kaya mo i-save monthly, di mag-save ka. $100. Remember, $100 is still $100. Ang mahalaga, may nasimulan sa savings. Make a mandatory obligation ang pagsisave. Kahit $50 lang yan. Kahit $100 lang yan. Ang mahalaga, may nasimulan. Okay? Things to consider, income level, sabi ko nga, flexible, yung 50-30-20. Nakadepende yan sa sahod. Pag mababa ang sahod, medyo bababa ang investment. Lalaki ang needs at saka wants. Pero pag tumataas na ang sahod, dapat bumababa na yung wants, tumataas na yung savings. Okay? Tapos location, may nagsasabi, ay sir, mas mababa po ang living expenses sa probinsya kumpara sa Metro Manila. There are instances, yes. Pero nagbabago lang yan kasi sa probinsya, pwede kang manghingi ng dahon ng malunggay, pwede kang manghingi ng bunga ng papaya, pwede kang manghingi ng talbos ng saluyot. Pag may tirador ka, may tinola ka. Diba? Yun lang ang difference ng ng probinsya. Yung iba nagpa-process. Bakit tirador tsaka tinola? Okay. So, yun na lang yung difference sa probinsya. Other expenses, the same na. Okay? Sabi ni BSP, 80% ng Pinoy ay hindi handa sa retirement. Bakit? Madami sa Pinoy ang naniniwala sa YOLO at bahala na si Batman. Yung pagdating ng sahod, I deserve this. Diba? Deserve kong bumili ng bagong Air Jordan. Deserve kong bumili ng PS5. PS5 pa ba uso ngayon o PS6 na? Deserve ko ng iPhone 17 Pro Max. Diba? Yan. Okay? So, wala namang problema doon. Sabi ko nga, yung deserve is okay as long as you are not sacrificing the budget. Sir, excuse me, sir. Yes, Mr. pa. Modesto. Sir, may ano na ako sa concern, sir, about sa aming ano rin, sir. Kung mayroong